bayanan. Nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Today, first Friday of this month, as we honor the most sacred heart of Jesus, we also celebrate the feast of St. Thomas the Apostle. And so let us thank God, because like with St. Thomas, God is also always patient and merciful with us. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and And to you, my brothers and sisters, that that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. Grant, Almighty God, that we may glory in the feast of the blessed Apostle Thomas, so that we may always be sustained by his intercession, and believing may have life in the name of Jesus Christ, your Son, whom Thomas acknowledged as the Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him, the whole structure is held together
and grows into a temple sacred in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Go out to all the world and tell the good news. Go out to all the world and tell the good news. Praise the Lord, all you nations. Glorify him, all you peoples. Go out to all the world and tell the good news. For steadfast is his kindness for us, and the fidelity of the Lord endures forever. Go out to all the world and tell the good news. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Last Night Quasi Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayon pong kapistahan ni Santo Tomas, tatanungin ko po kayo, anong una niyong naalala tungkol sa kanya? Sigurado po ako, marami kundi man lahat ang unang sasabihin. Ang naalala ko kay Tomas ay ang kanyang pagdududa. Binansagan pa nga natin siyang the doubting Thomas, di ba? O si Tomas na mapagduda. Sa palagay po kaya ninyo, kung nabubuhay ngayon dito sa lupa si Santo Tomas, matutuwa siya ng ganyan, na sa tuwing aalalahanin natin siya, lalo pat kung pararangalan pa natin siya, ang naalala natin ay ang pagdududa niya. Tayo po kaya, ilagay natin ang kanyang o ang ating sarili sa kanya. Tayo po ay siguradong mayroon din tayong mga pangit na nakaraan, kahiyahiyang mga nagawa, kahiyahiyang mga naging karanasan, na gusto nating ibaon sa nakaraan. Matutuwa po ba tayo sa tuwing alalahanin tayo ng mga tao? Yan ang uungkatin. Yung pangit na karanasan o ginawa natin. Ay, ano yung dating kabit ni Kanire, yung dating nagpapa-5-6, ay yung dating ganito, yung dating ganon. Ay, nako, sa palagay ko naman, ayaw natin ng ganyan. Meron nga po akong post na nabasa minsan, sabi, nung aming panahon, walang batang namamaril, pero natatay sa classroom meron. Sigurado ko kung ikaw ang isa sa mga nagpasabog dati ng bomba sa inyong classroom, ayaw mo ng quote na yan. Di ba ano? Kasi ayaw mo nang maalala ang malagim mong karanasan. And so, bakit naman tayo kay harsh, kay Thomas, na parang binabaks na natin siya o kinakahon sa kanyang naging pangit na past? But of course,
Maaaring yung sabihin, Father naman kasi, if we'll look into our gospel reading, kung bakit ito ang laging binabasa natin sa tuwing si Santo Tomas ay ipagpipiyesta natin. Nire-remind tayo nito ng kanyang pagdududa, di ba? Pwede namang ang basahin natin ay yung tagpo kung saan nagtanong si Tomas kay Kristo, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Kung saan sumagot si Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dapat yung ebanghelyo ngayon hindi na ganito. Kasi ito ay constantly nagre-remind sa atin ng pagdududa ng santong ito. Well, nagigets ko po. Pero, kung titingnan po natin mabuti, ang gospel reading na ito na ating binasa, hindi naman nagtapos sa pangit na verse na pagdududa ni Tomas Hindi naman Nagtapos ito, second to the last verse, yung pagtitiwala at pag-declare na ng napakagandang pananampalataya ni Tomas sa ngala rin ng ibang mga alagad, My Lord and my God. Yun ang last verse patungkol dito kay Saint Thomas. Hindi ang kanyang doubt, sapagkat hindi siya nanatili sa kanyang pagdududa. Sumampalataya siya. Indeed, he had his worst moment. Pero kaya nga, moment lang yun Sandali lang yun. Kaya hindi na natin dapat alalahanin yun. Isang chapter lang yun. O baka 1, 2, 3 pahina lang sa buhay. Santo Tomas, hindi yun ang buo niyang istorya. Sapagkat hindi niya rin hinayaan sa tulong ng Diyos na mag-end sa ganon ang storya ng buhay niya, lalong-lalo na storya ng pagiging apostol niya. As a matter of fact, kaya nga po natin pinagdiriwang ngayon ang kanyang kapistahan At ang kanyang kapistahan ay patungkol sa kanyang kamatayan, which obviously tells us na nakabawi siya sa pagdududa niya. So much so na sa pagbawi niya, todo naman ang pagbawi niya, sukat na kahit buhay niya, binigay niya para mapanindigan ang sinasampalatayanan na niya. And it's all because binigyan siya ng tsansa, nagpasensya sa kanya ang Diyos. Pansinin po ninyo, hindi nagalit si Kristo kay Tomas. Kahit na ang katotohanan naman ng kanyang muling pagkabuhay ay nakita ng mga alagad. 10 yung nakakita. Isang nakita, lahat nagsabi, nakita namin. Muli nga siyang nabuhay. Ayaw pa niyang maniwala. Kahit paghiwa-hiwalayin mo yung 10 na ito Isa ang sasabihin sapagkat isang nakita. Hindi ito tulad nung yung mga grupo na ganito daw ang nangyari pero ayaw maghiwa-hiwalay. Kung isa nakita nila, kung isa ginawa nila, dapat alam nila kung bakit kinakailangan pang grupo sila kausapin ng media, kasama pa ang abogado nila, at yung abogado ba ang pinaka-nakakalam ng istorya? Ako sa inyo, ano pinaniniwalaan ninyo? Nagmumukhang tanga kayo. Anyway, ito, 10 alagad. Thomas, wala. Isa nakita. Bakit? Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay talaga. I don't know with you, pero kung ako si Kristo, at least magtatampo ako kay Tomas Kasi nakita naman ng 10, sinabi sa'yo, ayaw maniwala. Ito naman ay sinabi ko na rin sa iyo. Narinig mo rin sinabi ko, mamamatay ako, pero sa 3 araw, muli ako mabubuhay. Ito na yun, ba't ayaw maniwala? Ako pa bang mag-a-adjust sa'yo? Sabi, kung ayaw mo, di wag mo. Nakadepende pa sa'yo ang tagumpay ng misyon na binibigay ko sa ibang mga disipulo dito sa mundo. Ay, nako, Tomas, tigilan mo ako. Buti na lang. At hindi naging ganun ng reaksyon at attitude ng Panginoon. Sapagkat kung nagkagayon, baka hindi na nakabawi si Tomas. At baka hindi na rin na-declare ni Tomas sa ngalan rin ng ibang mga alagad, yung My Lord and my God. Baka hindi na rin sila nagkaroon ng dagdag na prueba na si Kristo muling nabuhay talaga. Sapagkat sa pamamagitan ng pagdududa ni Tomas, ay si Kristo ay mas nasuri, mas natiyak nilang nabuhay talaga. Buti na lang at binigyan ng tsansa si Tomas, hindi siya ikinahon ng Panginoon tulad din ng hindi niya pagkakahon kay Pedro at kay San Pablo na sabi nga po natin itong nakaraang linggo at Lunes, naging mahaligi ng ating simbahan sa kabila ng kanilang malalaking kasalanan at kapintasan at yan ay dahil sa kabila ng kanilang mga kasalanan at kapintasan, binigyan sila ng tsansa ng Diyos. Naniwala pa rin sa kanila ang Diyos. Hindi sila dinefine ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at kapintasan. Kaya mas lumutang ang kanilang angking kabutihan at magagawa pang mga kabutihan. Kaya wag po sana nating husgahan ang ating kapwa-tao. Gaano man kalaki o katindi ang pagkakasala nito. Lalong-lalo na kung may nakikita naman tayo na effort sa taong ito para magbago. Tulad ng ginawa ni Tomas. Tingnan po ninyo kahit na ayaw niyang maniwala ng una, bumalik pa rin naman siya. Nanatili pa rin naman siya sa piling ng mga naniniwala. Hindi niya sinabing, ako, puro kayo baliw. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Total, kayo lang naman naniniwalang nabuhay siya. Ay, ayoko na sa inyo, hindi na ako sasama sa inyo. Hindi. Sumama pa rin siya. Which
shows na open pa rin talaga siya na maniwala. Gusto niya lang makita ng personal talaga. Besides, nang sabihan siya ni Kristo, huwag ka na magduda, maniwala ka na. Di na nga siya nagduda. Naniwala na nga siya. Sana maging ganito rin tayo, tulad ni Tomas. Huwag nating sayangin ang tsansa na binibigay sa atin ng ating kapwa, lalong-lalo na ng ating Panginoon upang tayo makapagbago. At sukat ng husgahan na tayo ng iba, kahit pa ng mga taong sa atin ay mahalaga. Again, huwag pa rin natin sayangin ang tsansa na binibigay sa atin ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay, may tsansa pa rin magbago. Habang tayo nabubuhay, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ituwid ang mga nagawa nating kabuktutan. Bumawi pa rin sa ating mga pagkukulang. After all, siya naman ang magtatakda ng katapusan ng ating buhay. Siya ang magko-close ng libro ng ating buhay. Kaya siya rin ang pwedeng sumulat ng ending nito. Pahintulutan natin siya na yung mga baluktot natin ginawa ay maituwid na niya. Na yung mga kulang na mga salita na mga ganda ay mapunan na niya. At yung mga mali ay ma-erase na niya. Pahintulutan natin siya. And that means, huwag natin sayangin ang mga tsansa na binibigay niya. Siyang may hawak ng buhay natin. Siya rin na po pwedeng makapagtakda ng ending nito kung ating mamarapatin. So, tulungan nawa natin ang Panginoon na sumulat ng magandang ending para sa buhay natin. Ano man ang mga naging pagkukulang o kasalanan natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Salamat sa mga tsansang binibigay mo sa akin na makasunod muli sa iyo, na sumampalataya muli sa iyo. Salamat sa pag-intindi mo at pagpasensya mo sa mga kasalanan ko, pati na sa mga pagdududa ko, at kung minsan sa mga pagku-question ko pa sa mga nangyayari sa buhay ko. Pasensya na po, Panginoon, at sana tulungan mo akong maging tulad ni Tomas, na hindi sinayang yung mga pagkakataong binigay mo sa kanya. Tulungan mo po akong makaahon mula sa pangapangit kong nakaraan. Huwag akong mapako sa kalungkutan, sa pagdududa at sa kawalan ng pananampalataya. Mapaligiran din nawa ako ng mga taong susuporta sa akin para dito. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang pananampalataya. Saan basta, kahit anong pagdududa, magsimba ka pa rin, magdasal ka pa rin. Mas magandang magsimba, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Doon ka pa rin sa piling ng mga taong naniniwala sa Diyos. Huwag kang sasama sa mga taong kinu-question din ng Diyos. Huwag kang sasama sa mga taong gumagawa ng masama. Ano man ang iyong problema, punta ka pa rin sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At tayo naman ay maging tagapagsuporta ng mga taong nawawalan ng pag-asa para unti-unti makita nila ang mga chance ang binibigay ng Panginoon sa kanila.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Offertory. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We render you, O Lord, the service that is your due, humbly imploring you to keep safe your gifts in us as we honor the confession of the Apostle St. Thomas and offer you a sacrifice of praise through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, for you have built your church to stand firm on apostolic foundations, to be a lasting sign of your holiness on earth and offer all humanity your heavenly teaching. Therefore, now and for ages unending, with the host of angels, we sing to you with all our hearts, crying out as we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup,
We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. mo, tanging iling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang nan, sa landas ko'y awin ng uawin ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, plan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Naglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Let us pray. O God, as we truly receive in this sacrament the body of your only begotten Son, grant, we pray, that we may recognize him with the Apostle Thomas by faith as our Lord and our God, and proclaim him by our deeds and by our life, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya mahal na nawa. Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Marami pong salamat sa pagtitiwala nyo sa amin na maging daluyan din ng biyayang ipinagkakalob ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa kabutihan. Thank you po. Salamat po. Yan po ang lagi naming dasal dito.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of my Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.